Hi everyone! I'm Albert Lopez. And I'm Sandra Frulia. So today, papakita namin kung paano mag-compute ng statistical measure using Microsoft Excel for both ungroup and group data. Kasama dito ang mean, median, mode, percentile, decile, and standard deviation. Lahat ito ay gagawin natin sa Excel. So let's begin. Magsimula muna tayo sa ungroup data. Ako ang magagawa. And sa Excel, ipapakita ko sa inyo. Let's go. Data. Ito yung individual scores natin. Sa column A, yan lahat ng scores natin sa ating example. Since raw data nga siya, very straightforward lang natin gagamitin ating built-in statistical function sa Excel. So, start muna tayo dito sa mean, then type equal, and then find natin yung average dito sa ating mga formula. Yan, average. And then, select natin lahat ng ating kailangan na data. Enter. Yan, lumabas na automatic yung ating mean, which is the 84.5. Select lang din natin yung empty cell na, and then equals. Find the median formula. Automatic 85.5 yung ating median. Papakita natin kung paano natin yung nakuha. We have it. Select natin. Sort natin from smallest to largest. Diba? Yan yung unang step para hanap ka ng median. Natin ang data natin is 20. So, since given siya, wala siyang exact na gitna. So, 85 plus 86, then divide 2, we get the 85.5. Ito naman tayo sa mode, equals, mode. Yan, ito ang ating 88. Siya yung most frequent. Tingnan natin. Yun, nakita natin dito, meron tayong 388 na lumabas. So, mode natin is 88. Para naman makuha ang ating mean, and then, yun na, 70. 70 ang ating minimum value or yung lowest value natin. Next, the maximum. Ayan, 96. Ayan, makikita natin nasa last siya. Ibig sabihin siya yung highest number or the maximum value. Okay, so next, proceed naman tayo dito sa count. Meron tayong dalawa dito ang type. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung paano tayo. First is the count. Type natin dito equals count. Then select lang din natin lahat ng count. Enter. O yan, meron tayo lahat ng score natin na ito, data natin ito is 20. And then we have count A. So, ang pinagkaiba nila ni count and then count A. Count ay para lang sa, let's say, integer, yung mga number, mga numerical value. And then we have there count A. Count A naman, kinakount niya din yung mga non-numerical value like text, yung mga, let's say, names. Example, we have here, hello. As you can see here, isinama natin yung number 22, pero hindi siya na-count. Meron pa rin tayong 20 na value. Let's say sa count A. Count A. Drag natin, select, drag sa 20 to 10. As you can see, na-count niya din yung part na may text. Itong cell number 22 natin, which is nakasulat ay hello. And then here sa count, binilang din natin yung cell 22. Pero hindi niya binilang kasi hindi siya numerical value. Okay, next naman natin, itong sum, variance, standard deviation, quartile, percentile, and decile. Ang sum. Ayan. Select lang natin. And equal. So, meron tayo total ng 1,690. And then, to find the variance naman, we have var. Ito gagamitin natin, variance S. And then, select lang din natin lahat. Ayan. So, we have 51.84. And for standard deviation, SD, we have katulad ng ginamit natin sa variance, standard deviation S. Gagamitin natin. And then, ayan. So, we have 7.20. Wala tayong quartile, exactly directly quartile na ginagamit sa Excel. Meron lang tayong available na percentile ang gagamitin natin. So, ang quartile is equivalent niya sa percentile is 0.25. Then, comma, 0.25, close parenthesis, and then enter. We have 78.75 for quartile 1. Percentile, select natin lahat ito. And to find the percentile 36, 0.36. Ayan, meron tayo 82.68. And lastly, ang ating decile. Same lang, wala tayong decile sa ating Excel. Meron tayong percentile ulit na gagamitin. Select all. Ito. Meron tayong comma, 0.80. Kasi nga hinahanap natin ay decile 8. So, 8% or 0.80. Enter. Yan, ang ating total is 90.2. That's all para sa ating ungroup data. Ito lahat ang sa ating next class, which is the group data. Now, dito naman tayo sa group data. Dito, summarize na ang mga scores natin.
into class interval. Kaya kailangan natin gumamit ng mga helpers column para makapag-compute ng mean, median, mode, percentile, decile. Then, kailangan natin dito na midpoint, the cumulative frequency, saka yung midpoint times frequency, and midpoint squared times frequency. So, hanapin muna natin yung ating midpoint. Since hindi natin alam ang exact value sa loob ng interval, we assume na nasa gitna sila, kaya midpoint. Ang ating formula dyan ay equals, click natin yung ating first lower value plus yung ito. Then, di-divide natin siya by 2. Yan. Makukuha natin yung midpoint ng 76 to 87. Tapos, para naman makuha natin yung sa sumusunod dyan, ating i-copy na lang yung formula pababa. Yan. Then, nakita na natin yung mga midpoint nila. Kukunin naman natin yung cumulative frequency niya. Ito ay equals dito sa unang frequency. Then, wait. Then, yung dito naman, ito, plus, ito, then, enter. Tapos, i-hold and drag na din natin dito sa pababa para same sila ng formula. And automatic na. Then, dito naman ay equals, dahil ito ay midpoint times frequency, hindi yung iaano natin to. I-click natin yung midpoint, tapos times natin ito, and enter. Nakuha natin yung midpoint times frequency niya. Then, hold and din natin para dire-diretso na. Tapos, dito naman natin ay midpoint squared times frequency. Ano natin ulit? Kailangan natin ng equals, parenthesis, yung midpoint natin. Tapos, squared natin siya. Squared times yung ating frequency. Ayan. Then, enter. Ayan na po yung value natin doon. Then, hold and drag din natin dito para sa kanyang value dun sa ilan nating data. Then, total frequency naman po. Kailangan natin dyan ang sum natin. Equals, yan, 300 po ang ating total frequency. Estimated mean equals 10 ng ating midpoint times frequency divided by frequency. Meron po tayong value na 136.22. Para naman po sa ating median, gagamit tayo ng index and match index. Kung saan natin hanapin yung L, dito tayo sa lower boundary. Then match 0.5 times total frequency. Tapos yung ating saan natin hanapin dito sa yan. Tapos 1 para sa match type natin. Ibig sabihin ito, hahanapin mo yung last cumulative frequency na mas mababa or equal sa target. Ito yung CFD4 na kailangan natin na sa interpolation formula. Pero dahil CFD4 yan, kailangan natin yung pinaka plus interval natin, gagamit tayo ng S1. Ayan. Let's see kung anong value ng ating L. Meron tayong value na 136. Siya yung pinaka median. Lower boundary ng ating median. So, let's start naman tayo. And para mas mapabilis, copy na natin to. Kasi gagamitin natin yan sa ilan tangan. Ayan, mag-a-add na tayo. Ayan, 0.5 times total frequency. Ayan. Minus index. Dito ang hinahanap natin ay cumulative frequency. Ito. Ayan. Tapos, match ulit. Ayan na natin yan. Dahil hindi natin kakailanganin yung tamang class interval, wala tayong plus 1. Tapos, divided by index. Hanapin naman natin yung frequency niya. Ito. Tapos, match. Then, ganun din naman yan. Ayan. Tapos, itatimes na natin siya sa ating class interval. 80 minus 80. Ayan. Ang ating median ay 138.55. Dito naman tayo sa mode. Index ulit. Index. Tama rin. Index. Ating lower boundary. Ayan. Tapos, match natin siya. Gagamit tayo ng max. Gagamit tayo ng max para makuha natin ang maximum value. Dito tayo kukuha. Ayan. Then, since natin siya ma-match dito. Then, 0 para makuha ang pinaka-actual class natin or actual data. Ayan, 136 ulit ang ating L. Ayan. Tapos, ito, copy na ulit natin to kasi gagamitin dito. Tapos, punta na tayo sa ating D1 over D1 plus D. Ang ating D1 muna, index ulit. Hanapin natin ang maximum value. Ito, minus index. Tapos, match.
minus 1 para sa previous frequency natin. Tapos, i-divide naman natin siya sa D1 natin. Kasi divide yan ng D1 over D2. Ating natin na lang dito kasi ito naman ang ating D1. Kaya add natin sa ating D2. Ang D2 natin ay, kailangan ay next class. So, plus 1 ang ating gagamitin. Class interval naman, kagaya lang din una, A3 minus A2. Yan. 139.7. Para naman sa ating quartile 1, copy lang natin yung sa median. Yan, paste natin. Then, palitan lang natin yung value nito. Gawin natin siyang 0.25. Ito, 0.25. 25% siya. Ayan, meron tayong value na 1.43 sa ating percentile. Ganun din, palitan lang siya ng 0.36. Percentile 36. Ganun din po sa ating decile. Gawin po natin siyang 0.8 na lang. 0.8. Ayan. Then po, meron tayong value na 161.44 para sa ating decile 8. Thank you sa panonood at sana marami kayo natutunan sa mga sinabi namin and explanations. Good luck and see you next time. Bye-bye!